Worth it ba na lumipat ang isang Filipino na mayroon ng komportable at established na buhay sa Pilipinas upang dito sa Canada at sa ibang bansa manirahan at mag-umpisa ng buhay? Yan po ang ating paksa for today. And gaya po ng dati, ito pa rin po ang Ganap Canada. And if you're not subscribed to our channel, please subscribe, like, comment, and share na din po. Marami na po akong napanood ng mga version, lalong-lalo na yung mga vlogger from here sa Canada, na they have their own version para sagutin ang tanong na ito para sa ating mga kababayan. But then of course, for today, I will try to do my own version and magbigay ng opinion at itry ko po na sagutin ang tanong na iyan para po sa inyo. So, kagaya nga po ng mga napanood ko sa mga ibang vlogs, ang sabi po nila, if you are planning to move to Canada, you have to be physically, mentally, emotionally, financially ready para dito manirahan, dito magtrabaho, at dito mag-umpisa ng panibagong buhay. But then kagaya nga ng sabi din ng iba, lahat naman tayo pwedeng pumunta ng Canada. Pero hindi lahat ng tao ay nakakatagal at para sa Canada. So for today, I will try to do my own version. Kung ako po ang sasagot ng tanong na yan, ang akin pong sagot ay depende sa definition mo ng komportableng buhay. If you say na komportable ka na sa buhay mo sa Philippines, ano ba yung definition mo ng komportableng buhay at established na buhay? Kasi baka iba yung definition ko ng komportableng buhay at komportableng pamumuhay na gusto ko in the future for me and for my family. So ngayon, ating pagkukumparahin ang definition mo at ang definition ko, and then we will decide kung ikaw ay para dito sa Canada, and sana makatulong ang episode na ito para masagot ang iyong tanong. Meron kasi akong nabasang blog post ng isang kababayan natin from the Philippines na sabi nga niya they are comfortable na naninirahan na sa Pilipinas. So, ang naging definition niya ng komportableng buhay ay of course, meron silang trabaho ng kanyang asawa. And I think they are a manager sa Philippines. Kasi hindi mo naman masasabi na you are comfortable na. You're living a comfortable life and established life kung hindi malaki ang sahod mo. So I assume malaki ang sahod nila and mataas ang katungkulan nila sa kanilang mga trabaho. So yon ang isa sa mga definition niya kung bakit nasabi niya na they are living a comfortable life. Tapos, meron silang sasakyan, means of transportation, para magamit nila papunta sa trabaho nila at para magamit from point A to point B. And then, meron silang kasambahay para tumulong sa pag-aalaga ng kanilang mga anak, maglinis ng kanilang tahanan, maglaba at magluto na rin. So kasi yun naman lagi ang role para kumuha tayo. Dahilan para kumuha tayo ng ating kasambahay sa bahay, 'di ba? And then I assume meron na din silang mga savings kasi kung malaki ang sahod mo sa Pilipinas, meron ka na ding savings, meron na silang insurance life siguro, and then siguro may mga investments na rin sila kasi hindi naman na nabanggit doon. Pero I assume ganun na nga yung nangyayari kasi kung masasabi mong komportable ka sa Pilipinas, you're living a comfortable life, ganun yung laging scenario, 'di ba? So yun yung definition niya ng kanyang komportableng buhay. Now, I will give the definition of my own ng aking komportableng buhay na masasabi ko. So, ito naman po ang definition ko kung bakit ko nasasabi na I'm living the comfortable life dito sa Canada. But, disclaimer po, hindi ko sinasabi na komportable kami, we are established or we are mayaman dito sa Canada. Ito lang naman yung opinion ko, mga benepisyo na nakukuha ko dito sa Canada, pagtira ko dito sa Canada, para masabi ko na we are living the comfortable life na gusto ko ayon sa aking idea na living the comfortable life. So, eto, una, may disclaimer pa talaga ako.
Siyempre baka may magkomento diyan, mahirap na. Eto naman ang una. So, siyempre meron trabaho kaming mag-asawa. Yung, pagkukuhanan ba ng, pagkukuhanan mo ng pambayad mo ng bills mo every month, mortgages, sasakyan, mga utilities, yung mga gano'n. So, dapat merong permanenteng trabaho kaming mag-asawa. Yun ang pinakaimportante. And then, meron kaming means of transportation. Kasi ang sasakyan is a necessity dito sa Canada. Kailangan talaga yan. At least sa isang pamilya, merong isang sasakyan. Okay na po yun. So, meron kaming ganon. So, gusto ko din, merong free education benefit na naibibigay ng bansa na tinitirhan namin. So, dito sa Canada, meron yan. Ang aking mga atlak, at least, kung merong babayaran, it's very, very minimal lang. And of course, gusto ko rin ang future nila ay maganda. Siyempre, kung dito ka nakatira, yung mga anak mo in the future, kung makakapasa sila sa interview ng University of Alberta or MacEwan, so mga malalaking mga university yan, kilala yan sa buong mundo. So why not, 'di ba? So isa pa 'yon yung aking dahilan kung why I'm saying that I am living the comfortable life dito sa Canada. So yon, mga education para sa aking anak, future ng aking mga anak, and ano pa ba? Yung free healthcare. Gusto ko yon kasi iisipin ko pa kung kunwari kailangan ko ng blood work, kailangan kong magpa-x-ray, kung kukumpara ko kung nakatira ako sa Pilipinas, iisipin ko pa yan kasi hindi naman libre ang healthcare doon. So dito, it's free. I mean, that's one of the benefit ng pagtira mo dito sa Canada. And then, of course, kahit papano, meron din kaming naitatabi, savings ng aking asawa every month, kahit maliit, basta meron. And then, gusto ko yung merong mga park na nilalakaran na pinupuntahan tuwing summer dito kasi gusto ko yung nakakalanghap ako ng fresh air kahit kaunti lang na buwan ang summer dito. Gusto ko ma-enjoy yun kasi ang Canada, it's a very, very beautiful country. Ang ganda po ng Canada. Mag-drive ka pag summer dito, mag-drive ka, mag-camp kayo o camping ng pamilya mo. Ang ganda ng tanawin. Maraming mga bundok, marami kang makikitang mga puno. Sa daan pa lang, mag-i-enjoy ka na. Napakaganda. So, gusto ko yun. Gusto ko yun ng nature eh. Gusto ko yung napapaligiran ako ng nature. So, yun. And then, of course, syempre, hindi natin kakalimutan, gusto ko sa bansang tinitirhan ko, merong unemployment benefit. So, meron po yan dito sa Canada. Kagaya po nung nag-COVID, tumigil po kami sa pagtatrabaho and kailangan mong i-apply sa gobyerno yan. And yung span of time na hindi mo pagtatrabaho, bibigyan ka nila ng unemployment benefit kasi binabayaran din naman natin yan. So, sa bansang tinitirhan ko, gusto ko merong ganon. And then, syempre, wag din naman natin kakalimutan. Gusto ko din, meron akong retirement benefit pagtanda ko. Meron din po yan ang Canada. And then, syempre, idagdag ko na din kasi matagal akong nagpa-public transpo. Matagal akong nagbabas, matagal akong nagte-train. So, gusto ko yung bansang tinitirhan ko, merong reliable na public transportation. So, I think masasabi ko na according to my experience ng pagbabas, it is a reliable and it is convenient. Then, hindi siksikan, komportable ka sa train, sa mga bus. So, yun po yung aking definition, aking mga rason kung bakit nasasabi ko na I am living a comfortable life dito sa Canada. So now, let's compare yung definition ni Kabayan ng comfortable life and my definition of living a comfortable life dito sa Canada. Para i-try nating sagutin ang kanyang tanong na worth it ba na lumipat dito sa Canada para mag-umpisa sila ng pamilya or mag-umpisa ng buhay, mag-umpisa ng career dito sa Canada. Dito sa Canada, if you're planning to move here, kailangan i-ready mo yung sarili mo na if you're a manager back in the Philippines,
pupunta ka dito and you're expecting na magiging manager ka dito on the spot, on day 1, yun yung a-applyan mo na position mo. Kasi sa resume mo, marami ka ng experience. You've been working in this field for so long na dapat ito yung makuha mong trabaho pagdating mo dito sa Canada. Baka po, mahihirapan, in my opinion. Baka konti yung porsyento na makakahanap tayo ng position na magiging manager po kayo. Kasi dito po sa Canada, unang-una, kailangan mo ng local certification. And then, if yung ina-applyan mong trabaho ay kailangan ng licensing, you also need a local licensing. And then, kailangan mo din mag-build up ng iyong Canadian work experience. Yan po yung mga hinahanap ng mga Canadian employer dito sa Canada. So, kung ikaw ay isang Pinoy, nagbabalak pumunta dito sa Canada, you are a manager and you're expecting to be a manager here, baka po mahihirapan kasi mag-umpisa tayo sa mababa and then you work your way up para sa iyong objective na pagiging manager. And if you are ready to do that, para ka dito. Worth it kang lumipat dito. And then one more thing na gusto kong i-point out dito sa Canada, at least sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko, wala po talaga kaming kasambahay. Kami lahat ang mga gumagawa ng mga gawain dito. After your long hours sa work mo, uwi ka ng bahay, ikaw ang magluluto, maglilinis, maglalaba, lahat ng gawain. Kami ang gumagawa. Alam yan ng mga nag-OFW, ng mga immigrant, ng mga residente citizen dito sa Canada. Not unless if you are earning much and if you have extra, pwede kang kumuha ng iyong kasambahay, katulong mo para pag-alaga ng iyong mga anak or mag-maintain ng cleanliness ng iyong house, maglaba, magluto, maglinis na rin siguro. Ayan. So, if you are ready na gawin mo yan, yung walang kasambahay, walang kasama sa bahay, para ka dito, you are worth it na lumipat dito sa Canada. I think that's my opinion. So, para kay kabayan, kung itong episode na ito at ang definition ko ng komportableng buhay ay nabago ko ang iyong pananaw na iniisip mo, ready ka na pumunta dito sa Canada kasi it is okay for you na mag-umpisa sa maliit, sa mababang posisyon, even though you are a manager. You've been working as a manager for a long time in the Philippines. Gusto mo pa din pumunta dito sa Canada at mag-umpisa sa mababa and you do not care. Walang kaso yun sa'yo kasi gusto mo din ng mga benefisyong nabanggit ko, which is unemployment benefit, retirement benefit, free education for your kids, good future, and then yung, ano pa yung isang nabanggit ko? Yon, nakalimutan ko na yung isa. So, kung gusto mo din yung mga yon, and then, it's worth it na lumipat dito sa Canada. That's what I think. Yun po ang opinion ko. But, if okay ka na sa Philippines, okay na, komportable na yung buhay ninyo dyan, sabi mo nga, established ka na dyan, hindi mo maiwan yung iyong position doon, and ayaw mo nang mag-umpisa ulit na maging mag-umpisa sa mababang posisyon and you want to retain to become a manager sa Philippines, and para ka talaga sa Pilipinas. You can stay in the Philippines. Yun po ang aking opinion sa ating paksa na yan. Sana nakatulong at sana naitawid ko ng maayos ang pagsagot ng tanong ni kabayan. So ngayon po sa ating mga manonood, ang tanong ko din naman po sa inyo, kung meron kayong komento, meron kayong suggestion, meron kayong ibang opinion para sa paksang ito, gusto ko rin po sana na anyayahan kayo na isulat ninyo dyan sa comment section para po siguro madagdagan pa ang aking pananaw, mga kaalaman tungkol sa paksang ito. At malay nyo po, may mga matulungan tayong mga kababayan natin na nagnanais din or nagpaplano na pumunta dito sa Canada at meron silang mga katanungan na ganyan. So, i-comment po ninyo dyan sa comment section. At huwag nyo pong kakalimutan, syempre mag-subscribe naman po kayo, mag-like, and mag-share ng ating mga video. That's all for today. Until the next episode. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga. Bye-bye.